Kailan ba namin makakausap si Mr. Waxbin? Tanong ng isang investor habang nasa conference room sila. Ilang beses na rin ang mga ito umasa na makikita nito si Train Waxbin. Pero alam ni Chris na umaasa lang ang mga ito sa wala. Hindi kasama sa usapan nila na makikipagkita ito sa mga investor. Pasimple siyang tumingin sa gawi ni Boogie. Hindi niya alam kung anong isasagot dito. Hiniram lang niya ang pangalan ni Train Waxbin. Hindi pupunta rito ang binata. Miss Romero, anang isang investor na halata ang iritasyon sa mukha. Nag-invest kami sa kumpanyang ito sa kaalamang isa si Mr. Waxbin sa mamamahala. Pero magtatatlong buwan na, hindi pa rin namin siya nakikita. Talaga bang may share siya rito? Ilang percent ba ang share niya? Tanong pa ng isa. No offense, Miss Romero, but we only invest because of Mr. Waxbin. If not for him, we will not waste our money in your company. Ani ng isa pa. Yes, Miss Romero. Sang-ayon ng isa pang investor. Alam namin na kumikita ang kumpanya mo. Pero kapag hindi nagpakita si Mr. Waxbin, wala kaming choice kundi i-withdraw ang investment namin. Biglang bumukas ang pintuan ng conference room. Then the high and mighty Train Waxbin strode in. Sorry, I'm late, sabi ni Train at umupo sa katabi niyang silya. Nice to meet you all. Parang mga hantik ang mga investors na lumapit kay Train na para bang isa itong matamis na pagkain. The investors shook hands with Train. Samantalang siya ay nakaawang ang mga labi at nakatitig lang sa binata. Gulat na gulat siya na nakita niya ito rito pa mismo sa conference room. Bumaling ito sa kanya. His eyes held irritation. Bakit naman ito naiirita sa kanya? Bakit ito narito? Naniningil na ba ito sa paggamit niya sa pangalan nito? Tumibok ng mabilis ang puso niya. Ginitian ni Train ang mga investor na lumalapit at nakikipagkamay dito. How's business, everyone? I hope my absence didn't affect anything. Of course not, Mr. Waxbin. Sagot ng investor na kanina lang ay i-withdraw ang investment. Everything is fine. Mas lumapad pa ang ngiti ni Train. Great, meeting adjourned. Nakangiti lang lahat ng investors habang isa-isang naglalabasan sa conference room. Halatang masaya ang mga ito na nakita si Train Waxbin, ang batang-bata na namamahala sa Waxbin Empire. Sino nga naman ang hindi gugustuhing makadaupang palad ang isang Waxbin, lalo na at si Train iyon. Businessmen around the world know who Train Waxbin was. He made a name for himself. Napakarami nitong negosyo sa iba't ibang panig ng mundo. Kilala rin ang pamilyang pinagmula nito sa Russia. Boss, nandito ka pala sa Pilipinas? Anong boses ni Boogie na ikinatigil niya sa pag-iisip? Kaninang umaga lang ako dumating, sagot ni Train na may ngiti sa nakakaakit nitong mga labi. Anyway, Boogie, pwede mo bang iwan mo muna kami ni Miss Romero kahit ilang minuto lang? May pag-uusapan lang kami. Yes, boss. Umalis si Boogie na may nanunuksong ngiti sa mga labi. I don't like that kind of smile. Nang sila na lang dalawa ang nasa conference room, nawala ang magiliw ng ngiti sa mga labi ni Train at napalitan ng iritasyon ang mukha nito. Dad is in the hospital again. Anito na parabang kasalanan niya iyon. Puno ng iritasyon na sinuklay nito ang buhok gamit ang kamay nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Siguro nga, I'm just delaying the inevitable. Train, hindi mamamatay ang daddy mo. No, that's not what I meant. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga at inisang hakbang lang ang pagitan ng katawan nila. Maniningil na ako. Kinuha nito ang kamay niya at may isinuot na singsing sa daliri. Magpakasal tayo. Sa sobrang gulat sa sinabi nito, nakanganga lang siya at hindi kumukurap na nakatitig lang sa gwapong mukha ng binata. Nag-sink in na sa isip niya ang sinabi nito, pero hindi siya makapaniwala na narinig niya iyon mula sa bibig ni Train. 8 years ago, siya ang naghahabol sa lalaki. Siya ang namimilit na ikasal sila. Siya ang pinagsisiksikan ang sarili para mas lumago pa ang kumpanya nila. Pero hindi ito pumayag. Train eluded her proposal of marriage. Hindi naman niya ipipilit ang sarili kung walang go signal sa mga magulang niya at magulang nito. Pero hindi pumayag si Train at pinagsalitaan pa siya ng hindi maganda, causing her to retreat and forget her marriage proposal. Naaalala pa niya ang masasakit na salitang sinabi nito 8 taon na ang nakakaraan sa labas ng penthouse nito.
Hindi iyon nawala sa isip niya dahil iyon ang naging rason kung bakit umatras ang mga magulang niya sa kasal. Ngayon, ito ang nag-aayang magpakasal sila. Anong nangyari? Anong nakain nito? Anong sabi mo? Sa wakas ay may lumabas ding salita sa bibig niya. Let's get married. Anito na wala man lang emosyon ang boses. Na heart attack si daddy at kasalanan ko yon kasi gago ako at sinigawan ko siya. And for him to forgive me and for me to make peace with my conscience. Kailangan kitang pakasalan. Hindi lang naman ako ang magbibenefit sa pagpapakasal natin. Hindi lingid sa kaalaman ko na hinahanap na ako ng mga investors at balak nilang i-withdraw ang investment nila kapag hindi ako nagpakita. Sooner or later, malalaman nila na hindi naman talaga ako ang may-ari ng kalahati ng Romero's chains of hospitals. Bago pa malaman nila, magpakasal na tayo. Through that, mananatili ang investor sa kumpanya nyo at mapapatawad ako ni Daddy. Malakas itong napabuntong hininga. So, what do you say? Will you marry me? Sa kabila ng gulat na nararamdaman, nakuha niyang tumawa ng mapakla. Are you proposing marriage to me? Yes. No, you're not. Tinaasan niya ito ng kilay. You are proposing business, Mr. Waxbin. Tinanggal niya ang singsing sa daliri niya at inilapag iyon sa conference table. I'm sorry, but I don't do marriage for convenience. What? Taas noo siyang naglakad palabas ng conference room. Take that, Train Waxbin. Namnamin mo ang pinaramdam mo sa akin noong tinanggihan mo ako, Leche. Naiinis na lumabas siya ng conference room at naglakad patungo sa opisina niya. Natigilan siya nang makapasok sa opisina at nakita si Trina na nakaupo sa visitor's chair na nasa harap ng mesa niya. Anong ginagawa mo rito? Mataray niyang tanong sa babae. Si Trina ang namamahala sa hospital na siyang kakumpetensya ng hospital nila. Naging kaklase niya rin ito noong nag-aaral siya sa medical school at masasabi niyang mula pa noon ay hindi na sila magkasundo ng babae. Ngumiti ito ng peke. Wala naman, gusto lang kitang balaan. Alam kong ginagamit mo lang ang apelyedong Waxbin para makalakap ka ng investors. Well, hindi ka magtatagumpay dahil lalabas din ang kasinungalingan mo at gagapang kayo sa lupa. Wika ni Trina sa kanya habang matalim ang mga mata na nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Wala akong baho, unlike you. Ngumisi ang babae na parang demonyita. Demonyita naman talaga ito. Os, sige lang, itago mo lang. Lalabas din ang kasinungalingan mo. Nakakahiya ka. Tumaas ang kilay niya habang nakaupo sa swivel chair niya. Umalis ka na sa opisina ko, Trina, bago ko patawagin ang security guard. Nang uuyam na tumaas ang sulok ng labi nito. Napirata ko na noon ang mga doktor ng hospital nyo. Kaya ko ulit iyong gawin. Tumayo ito sa kadumukwang palapit sa kanya. So please, stop fighting. Matatalo na matatalo kita, Romero. Tandaan mo yan. Akmang sasagot siya nang bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok si Train na kunot ang noo. Mr. Waxbin, pwede bang umalis ka sa opisina ko? As you can see, I'm talking to someone. Mataray na sabi ni Chris sa binata. Hindi ito nakinig. Sa halip ay lumapit ito sa mesa niya. Chris, come on. Makinig ka naman sa akin. Oh my, Train. Dahil kay Trina napatigil sa pagsasalita ang lalaki at kunot ang noong napabaling kay Trina. What? May iritasyon sa boses ng binata. Nakalimutan mo na ba ako? It's me, Trina. Inayos ni Trina ang pagkakasilip ng cleavage sa damit nitong nakulangan yata ng tela. I miss you. Hinaplos nito ang pisngi ni Train. Hindi ko alam na narito ka pala sa bansa. Dapat tayong mag-dinner mamaya. I'll wait for you in Yancy's restaurant. Ginawaran nito ng halik ang mga labi ni Train na ikinatigas ng bagang niya. Siya, kapag kuwan ay bumaling ito sa kanya. Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko. Nagawa ko na minsan, kayang-kaya ko iyong gawin muli. Nagtatagis ang bagang ni Chris sa iritasyon habang nakatingin sa papalayong bulto ni Trina. Ang higad ng babaeng yun. Ang matatalim niyang mga mata ay bumalik kay Train. Inalok mo ako ng kasal pero nang halikan ka ng haliparot na yun, hindi mo man lang pinigilan? Mapait siyang tumawa. Marriage for convenience na nga. Loveless marriage pa. Tapos mangangabit ka pa? Ngayon sabihin mo sa akin na dapat kong tanggapin ang marriage proposal mo. Nagulat lang ako sa ginawa ni Trina. Nagulat. Yeah, right. Umingo siya. Hindi siya naniniwala.
Umalis ka na sa opisina ko. Naiirita ako sa pagmumukha mo. Napabuntong hininga ito. Come on, Chris. Marry me. Mas tumalim pa ang mga mata niya. No. Magsama kayo ng haliparot na Trina na yun, leche. Bumuga ito ng malakas na hininga kapag Kwan ay nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya. Teka nga muna, ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niyang nagawa ko noon? Kayang-kaya kong gawin ulit yun ngayon. Kumuyom ang kamao niya nang maalala ang ginawa ni Trina noon na isa sa mga naging dahilan ng unti-unting pagkalugi ng mga hospitals nila. Pinirata ng hospitals na pag-aari nila ang mga doktor sa hospital namin. Ang pamilya nila Trina ang mahigpit naming kakumpetensya sa negosyo. At binalaan niya ako kanina. Tinatakot ka niya? Nagdilim ang mukha nito. Natatakot ka ba? Buong tapang niyang sinalubong ang mga mata nito na parang inaarok ang laman ng isip niya kung makatitig sa kanya. Hindi, matapang niyang sabi. Gawin niya ang gusto niya at gagawin ko kung ano ang gusto ko. Hindi ako natatakot sa higad na yun. Pagkasabi niyon ay inirapan niya ito. At ikaw, umalis ka na sa opisina ko. Baka sa'yo ko maibunton ang galit ko. Visit ka. Chris, come on. Train, get out. Napapitlag ito sa malakas niyang pagsigaw. Mukhang hindi nito inaasahang sisigawan niya ito. Ang gulat sa mukha ni Train ay kaagad na napalitan ng galit. Fine, huwag kang magpakasal sa akin. Tingnan lang natin kung hindi bumagsak ang kumpanya nyo kapag nalaman nila ang totoo. Pananakot nito at nagmamarchang umalis sa opisina niya. Nang makaalis sa opisina niya si Train, nakahinga ng maluwag si Chris. Train just fucking proposed. She was hyperventilating. Wala ba siyang karapatan na palayasin ito sa opisina niya para pakalmahin ang baliw at nagwawala niyang puso? Bakit ba kasi ang bilis ng tibok ng puso niya? Bakit ba siya naapektuhan sa presensya nito? He was nothing. He was just a man who happened to make her heart thump loudly and fast. Shit naman eh. Dapat kadinahan itong puso niya at ibalot iyon sa yelo para hindi makaramdam ng mga estrangherong damdamin katulad ng nararamdaman niya ngayon. Sumandal siya sa likod ng swivel chair at napatingin sa kesame. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya ang sinabi ni Trina. Napakurap-kurap siya sa alaala ng maikling pag-uusap nila ni Trina. Ang pinagtataka niya, paano nito nalaman na nagsisinungaling siya? Hindi nito malalaman yun kung walang nagsabi rito. Pero sino? May espiya ba ito rito sa loob ng kumpanya niya? Kung sino man iyon, hahanapin niya ito at pagbabayarin. Galit na kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang matalik niyang kaibigan na alam lahat ang problema niya at pinapakinggan ang mga hinaing niya sa buhay. She met him in Baguio, noong hinahabol-habol pa niya si Train. Actually, isa ito sa mga kaibigan ni Train at palaging ito ang kumukonsula sa kanya kapag naiinis siya sa kakaiwas ni Train sa kanya noon. Hello, foxy lady. Laugh poured on the other line. What are you wearing today? Mahina siyang napatawa sa flirty voice nito. Pwede ba, Laugh? Tigilan mo ako. May problema ako ngayon. Hay nako, napabuntong hininga ang kausap. Problem absorber lang naman ang tingin mo sa akin eh. Nagtatampo ang boses nito. Nagtatampo na ako sa'yo, crazy baby. Umikot ang mga mata niya. Laugh, si Train Waxbin. Inaaya akong magpakasal. She dropped the bomb. Biglang napaubo ang nasa kabilang linya. What the fuck? Narinig mo ako, Laugh. Inaaya ako magpakasal ni Train. Huminga siya ng malalim. Laugh, anong gagawin ko? I can't answer that over the phone, crazy baby. Ani Laugh. Nandito ako ngayon sa Cebu. Sakay ako sa Black Pearl. Ipapasundo kita sa helicopter ko. Pumunta ka na ngayon sa helipad na nasa rooftop ng building nyo. Then we'll talk about Waxbin's proposal when you get here. Okay. Akmang papatayin na niya ang tawag nang nagsalita ulit ang nasa kabilang linya. Oh, and by the way, it's a date, right? May bahid ng ngiti sa boses nito. Itinirik niya ang mga mata. Are you flirting with me while I'm discussing my problem with you? Mahina itong natawa. Is it working? Laugh naman eh. Tumawa ng malakas si Laugh. Binibiro lang kita, crazy baby. Anyway, ingat. Okay. Pinatay niya ang tawag at nagmamadaling lumabas sa opisina niya. Nakasalubong niya si Boogie habang naglalakad patungo sa elevator. May dala itong folder. Miss Chris, I have a report for the expansion of the... Pwede bukas na yan?
Sabi niya habang paulit-ulit na pinipindot ang boto ng elevator para bumukas yun. May pupuntahan lang ako sa Cebu. Halos lumuwa ang mga mata nito sa gulat. Sa Cebu? Anong gagawin mo sa Cebu? Ngumiti siya. I have a date. Susunduin ako ngayon sa helicopter na pag-aari ng kadate ko. Ano kaya ang sasabihin ni Lath kapag narinig nito ang sinabi niya? Ang lalaking yun pa na napakalandi. Kahit siya na best friend nito ay nilalandi. Buti na lang walang epekto ang kagwapuhan nito sa kanya. Nang bumukas ang elevator, sumakay siya roon at pinindot ang floor papuntang rooftop. Train was pissed off as he drove his Cadillac to his penthouse. Ang babaeng yun, baka nakakalimutan nito ang usapan nilang dalawa. Sino ba ito para sigawan siya ng ganoon? Napakunot ang noon niya nang tumunog ang cellphone niya at nakitang si Boogie ang tumatawag. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at sinagot ang tawag. What is it, Boogie? Miss Chris has a date in Cebu. Sinundo siya ng helicopter na pagmamay-ari raw ng kadate niya. Hindi ko alam ang pangalan ng lalaki. Hindi siya sumagot at pinatay ang tawag. Yun ba ang rason kung bakit ayaw nitong magpakasal sa kanya? Nakahanap na pala ito ng iba. Nagtagis ang bagang niya at humigpit ang hawak sa manobela. Team Maya Chris, I'll show you what happens when you say no to a wax bin, sabi niya sa sarili. Nang lumapag ang helicopter na sinakyan ni Chris sa Black Pearl cruise ship, kaagad siyang lumabas sa helicopter at napangiti nang makita si Lath na hinihintay siya. Lumapit siya rito at niyakap ang binata. Nandito na ako. Mahinang tumawa si Lath. Yakap mo na nga ako, di ba? Natawa siya at pinakawalan ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kulay lilak nitong mga mata. Naistorbo ba kita? Ipapasundo ba kita kung naiistorbo mo ako? Inakbayan siya nito at iginiya papasok sa first deck kung saan matatagpuan ang isang luxurious restaurant, Black Pearl Bar, a huge ballroom and the Black Pearl Casino. Nasa lower deck naman ng cruise ship ang mga kwarto. From expensive to insanely expensive rooms, tanging mayayaman lang ang sumasakay sa naturang cruise ship. Tinahak nila ang daan patungo sa second upper deck ng Black Pearl. Naroon naman ang iba't ibang uri ng recreation. Nahahati sa dalawa ang second upper deck, ang sport and luxury recreation. Sa sport recreation, kahit na anong laro ang hanapin mo, naroon. They had a gym for basketball and volleyball. They had lawn tennis and table tennis. They had space for golf at mayroon ding bowling at billiards. Mayroon ding video games para sa mga bata. Ang luxury recreation naman ay naroon ang spa, beauty and hair salon, nail art at lahat ng kaartihan ng mga kababaihan. Lath led her to the third upper deck. The wall was made of glass and it let the passengers see the view of the ocean. Mayroon doon tea shop, boutique, coffee shop, and of course a department and grocery store. Hawak ang kamay niya. Umakyat sila ni Lath sa hagdana na maghahatid sa kanila sa top deck, kung saan naroon ang napakalaking swimming pool at man-made falls. Maraming nagkalat na upuan, bench, umbrella, at kung ano-ano pang bagay na makikita mo sa isang beach resort na nakapaligid sa pool. Umupo sila ni Lath sa isang malapad na recliner at humilig siya sa balikat nito. Chris was comfortable sitting beside Lath. Ewan ba niya? Alam niya na kapag si Lath ang kasama niya, safe siya. Alam kasi niya na hindi ito nagtitake advantage sa kahinaan niya. Chris met Lath Coleman in Baguio. Yun yung mga panahong hinahabol-habol niya si Train hanggang sa makita niya si Tyrone sa Panta, isa sa mga kilala niyang kaibigan ni Train. Pagkatapos niyang sabihin kay Tyrone ang gusto niyang iparating nito kay Train, ay kaagad siyang umalis. Ang hindi niya alam, sinundan siya ni Lath. Nagpakilala itong kaibigan ni Train and then Lath started flirting with her. Wala namang epekto iyon sa kanya. Hindi niya alam ang nangyari basta namalaya na lang niya na sinasabi na niya rito ang mga problema niya at ito naman ay walang pagod na nakikinig sa mga hinaing niya. Hanggang sa namalayan niya na matalik na silang magkaibigan. Naalala pa niya noong pumasa siya sa board exam at talagang matatawag na siyang doktora. Kasama niya si Lath na nag-celebrate. Maliban sa party sa bahay nila, nag-bar hopping pa sila ni Lath. At noong nalasing siya, sa penthouse siya ni Lath natulog. She was drunk. Lath took good care of her like she was his sister. She appreciated it. Wala siyang kapatid, kaya naman para na siyang nakakatandang kapatid ni Lath. Malanding nakakatandang kapatid.
So, kumusta ang proposal ni Waxbin? Tanong nito pagkalipas ng mahabang katahimikan. Sinabihan na kita noon na magsabi ka lang kung kailangan mo ang tulong ko. Pero ayaw mo namang tulungan kita. Kasi problema ko yun. Napabuntong hininga siya. Nagpropose sa akin si Train sa kadahilanang nasa hospital ang ama niya at siya ang may kasalanan. Actually, pareho naman kaming may makukuha kung magpapakasal kami. Pero tama ba na isakripisyo ko ang kinabukasan ko para sa kumpanya namin? Am I ready to enter a loveless marriage? Humarap sa kanya si Lath. Hindi ba ikaw pa ang naghahabol dati kay Waxbin? Dapat handa ka na para sa isang loveless marriage. Bakit ngayon parang nag-aalangan ka na? Siya na ang nag-aalok sa'yo ng kasal, Chrissy baby. Si Waxbin na. Bakit ayaw mo? Yun naman diba ang gusto mo? Ang makasal kayo para mas lumago pa ang kumpanya nyo? Tumingin siya sa karagatan. Natatakot ako eh. Sinapo ni Lath ang mukha niya at pilit na iniharap ang mukha niya sa mukha nito. Crazy baby, bakit ka natatakot? Care to tell me? Lath smiled sweetly at her. I am your best friend after all. Humugot siya ng isang malalim na hininga at malakas na pinakawalan iyon. I dream of having a husband like my dad. Hindi nang bababae at mahal na mahal si mami. Natatakot ako na kapag mag-asawa na kami ni Train, sa kanya matagpuan ang babaeng mamahalin niya. Anong mangyayari sa akin? Hindi uso ang divorce dito sa Pilipinas. Then marry him in Russia or in other countries na may divorce. Doon, kapag gusto mong maghiwalay kayo, you can file a divorce anytime. Or better yet, makipag-deal ka sa kanya. Like, you will only stay married to each other hanggat hindi nyo pa nakikita ang taong mamahalin nyo. At kapag dumating na ang true love nyo. Lath rolled his eyes at the word true love. Maghiwalay na kayo. Umaliwalas ang mukha niya sa narinig. That's brilliant, Lath. Ganoon nga ang dapat naming gawin. Umawang ang labi nito sa kanya. Sineryoso mo talaga ang sinabi ko. Crazy baby, I'm just kidding. Mag-isip ka na lang ng ibang. No, your idea is brilliant. Napasigaw siya habang may malapad ng ngiti. Kakausapin ko si Train ngayon din. Napatitig ito sa kanya na parang napugutan siya ng ulo. Brilliant ang idea ko? Wow, feeling ko ang talino ko. Aalis na ako. Kailangan kong makausap si Train. At saka matalino ka naman eh. Baliw nga lang minsan. Tumawa ito. Gusto mo ipasyal kita rito sa Cebu? Sayang naman kung uuwi ka na ngayon. Mamaya ka na umuwi. Maaga pa naman. Yeah, sure. Mabilis niyang tugon. Oo nga, maaga pa naman. Hindi pa siya nakakapasyal sa Cebu. And what was better than touring around Cebu with Lath Coleman as her tour guide? What do you want, Waxbin? Madilim ang mukha na tanong ni Lander kay Train nang pumasok si Train sa opisina ng kaibigan. Lander Storm Office was in the 60th floor of La Cars Import and Export Building. He rolled the cars like he was the one who invented it. Simple lang ito manamit at hindi mo mahahalatang kumikita ito ng milyones taon-taon. Umupo siya sa visitor's chair at humarap sa kaibigan. May tanong ako. Lander gave him a really look. Waxbin, kung nagpunta ka rito para magtanong tungkol sa amin ni Vena, wala kang makukuhang sagot sa akin. Napangisi siya. Well, I'm not here to ask you about Kali's stepsister, but if you want to talk about her, I'm all ears. Mas lalong sumama ang mood ni Lander. Akala niya palalayasin siya nito pero nagkakamali siya. I hate that woman to the core. Nanggagalaiting wika ni Lander. Akala naman niya kung sino siya magbabalik sa buhay ko ng ganoon-ganoon lang. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Sa tingin naman niya hahayaan ko siyang guluhin muli ang tahimik kong buhay? No fucking way. Mukhang galit nga si Lander kay Vienna dahil napakadilim ng mukha ni Lander habang binibitawan ang mga salitang iyon. Kung ano man ang nangyari kay Lander at Vienna, sigurado siyang isang hindi magandang memorya iyon para sa kaibigan. Malakas itong napabuntong hininga. Pasensya ka na. Si Kali kasi nakakairita eh. Tanong ng tanong. Akala ko yun din ang pinunta mo rito. Anyway, enough about me. Humugot ito ng isang malalim na hininga. Honestly speaking, Waxbin, anong ginagawa mo rito sa opisina ko? Should I tell him? Oh well, a friend of mine needs an advice. Caveman style of advice.
Pinukol siya nito ng masamang tingin. Ano naman ang tingin mo sa akin? Kalahi ni Tarzan? Mahina siyang natawa. Hindi ko naman sinabing ikaw si Tarzan. I'm just saying na kailangan ko. I mean, ng kaibigan ko ng advice na ala caveman ang dating. Umikot ang mga mata nito. Kung ala caveman ang kailangan mong advice, kayo hins ka humingi. Caveman yun eh. Natawa siya sa sinabi nito. Lugi pa ni Yohens si Tarzan kaya ayokong humingi ng advice sa kanya. Simple lang naman ang problema ko. I mean, ng kaibigan ko. Ano? Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Kailangan niyang mag-ingat sa pagsasalita, baka mabuko siya. Ito ang problema ng kaibigan ko. Panimula niya. May babae siyang gusto pakasalan, pero ayaw sa kanya ng babae dahil may ibang lalaki na itong nagugustuhan. Ano ang dapat kong gawin? I mean, ano ang dapat gawin ng kaibigan ko? May sinusupil ng ngiti si Lander habang nakatingin sa kanya. Bad, wala akong maipapayo sa'yo. Loveless din ako eh. Kay Tyrone ka manghingi ng advice. Si Sapanta lang ang may love life sa ating magkakaibigan. Malalim siyang napabuntong hininga. Nagsayang lang pala ako ng oras. Tumayo siya. Bahala na. I'll woo her using Woxbin style. Akala ko ba ang kaibigan mo ang may problema? Nakangising usisa ni Lander. Naningkit ang mga mata na tiningnan niya ang kaibigan. Kapag may pinagsabihan ka nito, ipagsasabi ko rin ang problema mo kay Vienna. Kaagad na nawala ang ngisi sa mukha ni Lander. Nagdilim ang mukha nito. Subukan mong ipagkalat at kakatayin kita. I'm not kidding, my friend. He smirked. And I'm not kidding either. Naglakad na siya palabas ng opisina nito. When he reached the door, Lander spoke again. Kailan ang kasal? Tanong nito. Train smiled. Soon, my friend, soon. Lumabas siya ng opisina nito na may planong naiisip. Kailangan lang niyang kausapin ang babaeng iyon na matigas ang ulo. Akala naman nito at makakatakas ito sa kanya. You're very wrong, Miss Romero. Very wrong. Gabi na nang makauwi si Chris sa bahay nila. Nang makapasok siya sa kabahayan, kaagad na nakita niya si Train na patingin-tingin sa mga larawan niya sa sala. Kumunot ang noo niya. Anong ginagawa nito rito? Tumikhim siya para kunin ang atensyon nito. Mabilis naman na lumingon sa direksyon niya ang binata. Oh, you're here. Anito saka naglakad palapit sa kanya. Kanina pa kita hinihintay. Gusto kitang makausap. Good. Gusto rin kasi kitang makausap. Matapang niyang sinalubong ang mga mata nito. I have a proposition to make. Wika niya bago pa siya atakihin ng kaduwagan. Tumaas ang isang kilay nito. What is it? Kung hindi yun maganda sa pandinig ko. No ang answer ko. Tungkol ito sa kasal natin. Kaagad itong ngumiti. I'm all ears. Itinirik niya ang mga mata. Payag na akong magpakasal sa'yo. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. What's the catch? Pinilit niya ang sariling ngumiti. Papayag akong magpakasal sa'yo basta hindi rito sa Pilipinas. Sa ibang bansa na lang o kaya naman sa Russia. Wala akong pakialam kahit saan. Basta hindi rito. Nagsalubong ang kilay nito. Bakit? Nagbaba siya ng tingin. Kasi walang divorce dito. Hindi makapaniwalang tumawa ang lalaki. Hindi pa nga tayo kinakasal. Divorce na kaagad ang nasa isip mo. Iba ka rin, Chris Romero. Ibang-iba. Hinawakan nito ang baba niya at iniangat ang mukha niya kapag ay inilapat nito ang mga labi sa mga labi niya. Para siyang nauupos na kandila at nanghihina sa halik nito. Napayakap siya sa leeg ng binata para doon kumuha ng lakas. Pinakawala ni Train ang mga labi niya at matiim na tumingin sa mga mata niya. His charcoal eyes glimmered with an unreadable emotion in them. Sige, payag ako sa proposition mo. But I have proposition of my own. At susundin mo yon sa ayaw at sa gusto mo. Napalunok siya sa sobrang tiim ng pagkakatitig nito sa kanya. Tumatagos ang mga mata nito sa kaluluwa niya, patungo sa puso niya na nag-iiba ang tibok para sa kaharap na binata. Ano yun? Nanginig ang boses na tanong niya. You are not allowed to talk to any male species other than me. He smiled innocently at her. Deal? Deal. Mabilis niyang sagot at pakiramdam niya ay nakipag-deal siya sa demonyo. Marahan niyang pinilig ang ulo. May isa pa akong hiling. Hindi na naman maipinta ang mukha nito. Ano na naman? I will file a divorce if and only if I meet the man that I will love for eternity.
Nakita niya kung paano napatiimbagang si Train sa sinabi niya. Alam niyang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya dahil halata naman iyon sa itsura nito. Kaya naman nagulat siya nang pumayag ito. Fine, Train was gritting his teeth. Basta yung deal natin, huwag mong kalilimutan. If you break our deal, you will be severely punished. She gulped at the intensity of Train's eyes as he stared at her. Ano namang punishment yun? Tumaas ang sulok ng labi nito. Akin na lang yun. Okay, anya at nagbaba ng tingin. Train dislike riding in his private jet. Pero para kay Chris, nakasakay sila ngayon sa private plane niya patungong Russia. After they agreed to get married a week from now, pinag-usapan din nila kung saan sila ikakasal at kung sino ang imbitado. Tinawagan niya ang kanyang ina kagabi para magpatulong sa wedding invitation at masayang-masaya ito na isasama niya si Chris sa Russia. At sabi ng mami niya, naging maayos daw ang kalagayan ng ama niya nang malaman nitong ikakasal na siya at si Chris. Lahat ng nangyayari ay hindi na ayon sa planong binuo niya sa kanyang isip. Dahil sa ama niya, napilitan siyang pakasalan si Chris. Ngayon, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ano ba ang magiging buhay niya kapag ikinasal na sila ni Chris? Would it be heaven or hell? Malalaman din niya ang kasagutan sa tanong niya soon. Binalingan niya ang katabing babae na mahimbing na natutulog. She fall asleep right after the plane took off. Alam niyang natulog ito dahil gusto siya nitong iwasan. Dumako ang tingin niya sa purse nito na nakabukas at sumisilip mula roon ang cellphone nito. It was invading her privacy pero hindi niya mapigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone sa purse nito at nagsalubong ang kilay niya nang makitang may new message ito. Mukhang nag-text ang sender bago pa sila umalis sa Pilipinas at nawala ng pagkakataon si Chris na basahin iyon dahil natulog ito. It was wrong, very wrong indeed. Pero binuksan pa rin ni Train ang inbox. The new message came from a person named Mr. Flirt. Pinukol niya ng masamang tingin ang babaeng natutulog sa katabi niyang upuan. Sino naman itong Mr. Flirt na to? Magkasalubong ang kilay na tanong niya sa hangin. Walang pag-aalinlangan na binuksan niya ang nasabing mensahe at umakyat ang dugo sa ulo niya sa nabasa. Crazy baby, hindi mo naman kailangang pilitin ang sarili mo na magpakasal kay Woxbin. Magsabi ka lang, tutulungan kita. I will lend you my money, my name and hell. I can even lend you my body. That's how much I love you, my crazy baby. Just say the word and this handsome sender will be your knight in shining armor. Galit niyang binura ang mensahe na iyon pero paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang sinabi nitong that's how much I love you. Ganoon na ba kalalim ang relasyon ng dalawa? Ibinalik niya ang cellphone ni Chris sa purse nito at inilapit ang mukha sa mukha ng dalaga at inilapat ang labi niya sa mga labi nito. Pero mabilis niyang inilayo ang labi sa mga labi nito bago pa nito maramdamang hinalikan niya ito. Timaya Chris, bulong niya rito. He kissed her lips one last time and then he closed his and forced himself to sleep. Dahan-dahang iminulat ni Chris ang mga mata at tiningnan ang katabi. Mahimbing itong natutulog kaya naman malaya siyang pagmasdan ang mala-adonis nitong kagwapuhan. Gusto niyang hawakan at haplusin ang mukha nito pero pinigilan niya ang sarili. This man would be her husband a week from now. Ano kaya ang pakiramdam na maging asawa ito? Ano kaya ang pakiramdam na alagaan nito bilang isang asawa? Malapit na niya iyong malaman. Ikakasal na sila sa susunod na linggo at kinakabahan siya. She was already 28 but she didn't know a thing or two about married life. Sana maging maayos ang pagsasama nila ni Train dahil sa oras na mambabae ito, makikita nito kung gaano siya kademonyeta. Dumukwang siya palapit sa binata at inilapat ang labi sa pisngi nito. She smelled his aftershave and it intoxicated her. Mabilis siyang bumalik sa dating posisyon nang maramdamang gumalaw ang binata. Umakto siyang walang nangyari nang nagmulat ito ng mga mata at tumingin sa kanya. Gising ka na pala, anito at naghikab. Masakit ba ang likod mo? It's uncomfortable to sleep in the plane. Ano namang pakialam mo? Walang buhay ang boses na Anya. Hindi ba ako pwedeng nag-aalala sa soon-to-be wife ko? Bakit ka naman mag-aalala sa akin? Kasi nga, magiging asawa na kita. You will be my wife and I always take good care of what's mine. May munting ngiti na gumuhit sa mga labi niya.
I take good care of what's mine too. From my parents to my family's company to my friend. Bumaling siya sa binata na nahuli niyang titig na titig sa mukha niya. Would you like me to take care of you? Hindi niya alam kung bakit niya naitanong iyon sa binata. Pero nanggaling iyon sa puso niyang may kakaibang pagtibok para sa katabing binata. May gumuhit na munting ngiti sa mga labi nito. How about you? Would you want me to take care of you? Mahina siyang napatawa. Magiging mag-asawa na tayo, Train. Kailangan nating alagaan ang isa't isa. Umawang ang labi niya nang tumagilid ng upo si Train at inihilig sa balikat niya ang ulo nito. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay niya at hinalikan ang likod niyon. Alagaan ang isa't isa. Anito habang hinahalik-halikan ang likod ng kamay niya. I like the sound of that. Take care of me then. Take good care of me now. Her heart nearly leaped out from her ribcage. Parang tinatambol ang puso niya sa ginawa nito. Gusto niyang agawin ang kamay na hawak nito dahil nanlalamig iyon pero mahigpit ang pagkakahawak nito at hindi siya hinayaang agawin ang kamay niya. Just this once, Yubov Maya. Ngayon lang, hayaan mo akong mapalapit sa'yo. Paglapag ng eroplanong to na sinasakyan natin, saka mo na ako itulak palayo. Gumalaw ang kamay niya para haplosin ang pisngi nito. At kapag buwan ay humaplos ang mga kamay niya sa tungki ng ilong nito at bumaba sa mga labi nito. Anong gagawin mo kapag itulak kita palayo? Tanong niya pagkalipas ng ilang minuto. Nag-angat ng tingin sa kanya si Train. Ilang dangkal lang ang layo ng mga labi nila at parang kinapos siya ng hininga. Anong gagawin ko? Ulit nito sa tanong niya at ngumiti. Parang nalaglag ang puso niya sa ngiting iyon. That's for me to know and for you to find out. Inirapan niya ito. Gasgas na ang linyang yan. Mahina itong tumawa. Okay, let me rephrase what I said. Kung ano man ang gagawin ko, sa akin na lang yun. Okay? Inirapan niya ito. Okay, sabi mo eh. Umayos sa pagkakahilig sa balikat niya si Train at ilang segundo ang lumipas. His breathing became even. Mukhang natulog na naman ito. Hinaplos niya ang buhok nito at ipinikit niya ang mga mata. Habang unti-unting kinakain ng antok. Nasa isip niya kung ano ba ang pakiramdam kapag minahal siya ng isang Train Waxbin. Marunong nga ba itong magmahal? Chris walked up with Train lightly shaking her shoulder. Akala niya ay lumapag na ang sinasakyan nilang eroplano pero nang tumingin siya sa labas ng bintana ay nakita niyang nasa himpapawid pa sila. Kinusot niya ang mga mata at tumingin kay Train na nasa tabi niya. Bakit mo ako ginising? Kain ka. Ani at may iniabot sa kanyang peach. Baka nagugutom ka na. Tinanggap niya ang peach na inabot nito at kumagat ng kaunti. Nasaan na tayo? Wala akong makitang karatola kung nasaan na tayo. Kaya hindi ko masasagot ang katanungan mo. Sagot nito na puno ng sarkasmo. Inirapan niya ito. Train, I'm asking a serious question. And I answered you as serious as I can be. He said with a smirk. Ewan ko sa'yo. Kumagat siya muli sa peach. Wala ka na bang ibang prutas maliban dito? Anya at ibinalik dito ang peach na ibinigay nito. Kumagat si Train sa peach na kinagatanan niya. Bago ko sagutin yan, may tanong ako. Ano? Ano ang paborito mong prutas? Tanong nito na ikinakulot ng noo niya. Kahit naguguluhan, sinagot niya ang tanong nito. Grapes. I like grapes. They're juicy, tasty, delicious, and just freaking edible. Tumango-tango ito at may ipinakita mula sa likuran nito. Napangiti siya nang makitang may hawak itong grapes. May dala kang grapes? Maang tanong niya sa lalaki. And you were hiding those behind your back? Nakatago ito sa likod ng upuan natin. I brought peach, my favorite food. And then grapes, your favorite. Anito at pumitas ng isang grape. Noong hinintay kita sa bahay niyo kagabi, nakausap ko ang daddy mo. We talk a lot of things and we came across of your favorite food. Bakit naman pati paborito kong pagkain ay gusto mong malaman? Kunot ang noong tanong niya rito. Hindi niya ito maintindihan. Train just smiled sweetly. Chris, I'm a chef. I think that explains everything. Kumunot ang noo niya. You're a businessman, Train. Paano ka naging chef? She was surprised. This handsome man was a chef? This ratless, smart businessman was a freaking chef? Hindi halata. Lahat ng nabasa niya sa magazine tungkol kay Train Waxbin, walang nabanggit na chef ito. I'm a chef by profession, businessman by choice. Oh, impressive. Yeah, oh, ngumiti ito.
Anyway, eat up, sambit nito. At sinubuan siya ng isang grapes. Nag-init ang pisngi niya sa kaalamang sinusubuan siya ni Train. Wala pang lalaking sumubo sa kanya ng pagkain. Ayaw kasi niyang magpasubo sa kadahilanang kaya naman niya. Pero ngayong si Train ang sumusubo sa kanya ng prutas, parang may sariling isip ang bibig niya at bumuka iyon. Napapikit siya ng malasahan ang grapes sa bibig niya. Oh God, it was delicious. Napaungol siya sa sarap nang kagatin niya ang grapes na nasa bibig niya at yumakap sa panlasa niya ang tamis na lasa noon. It was truly her favorite fruit in the world. Nang nagmulat siya ng mga mata, nagtama ang tingin nila ni Train. She saw desire and draw hunger in his pale charcoal eyes. Parang inaakit siya ng emosyong yun na lumapit sa binata. Nang mapansin ni Train na dahan-dahang lumalapit ang mukha niya sa mukha nito, Train put a grape between his lips and crushed his lips against hers. Napaungol siya nang kagatin nito ang grape at umagos ang matamis na katas ng prutas sa loob ng bibig niya. Ang ibang katas naman ay dumaloy patungo sa baba hanggang sa leeg niya at hinabol iyon ng mga labi ni Train. Kinagat niya ang pang-ibabang labi nang gumapang ang labi nito pababa sa leeg niya. Train licked off the juices down to her chin and neck. Train, ungol niya sa pangalan nito nang mas lalo pang bumaba ang mga labi nito sa mayayaman niyang dibdib. Bumalik ang labi nito sa mga labi niya at mariin siyang hinalikan. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Tinangay na ng hangin ang mga rason kung bakit hindi niya dapat tugunin ang halik ng binata. She was lost in his kisses and she couldn't do anything but to kiss him back with equal ferocity. Nang pakawalan nito ang mga labi niya, habol nilang dalawa ang hininga. Pasalamat ka na sa airplane tayo, anito habang puno ng pagnanasa ang mga mata. Napalunok siya sa uri ng pagkakatingin nito sa kanya. He looked at her like a hungry wolf ready to devour the last piece of meat in the market. Anong gagawin mo kung wala tayo sa airplane? He grinned like a devil Cheshire cat. Oh, Yevov Maya, the things I will do to you are unexplainable even to me. Inilapit nito ang mukha sa mukha niya at pinagdikit ang mga labi niya. Naamoy niya ang mabango nitong hininga. Pero huwag kang mag-alala. You have a week to prepare for me, my sweet. Babawi ako sa honeymoon natin. Mabilis na kumalat ang dugo sa kanyang pisngi sa sinabi nito. Oh my holy Jesus. Daddy, honeymoon? Napalunok siya. Saan ang honeymoon? Shit, bakit ba nawala sa isip niya na pagkatapos ng kasal ay honeymoon na? Bakit nawala sa isip niya na pagkatapos ng kasal may karapatan na si Train na angkinin siya? Holy Mother of God. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Kumislap ang kapilyuhan sa mga mata nito. Yobov Maya, after our wedding, I will own you. Body, heart, mind, and soul. Umiling siya. No, you will only own my body and maybe my mind, but not my heart and my soul. Hindi naman kita mahal para mapasayo ang puso at kaluluwa ko. Oh, well, Doragoy, I will creep into your heart like a phantom in the night. Tingnan natin kung hindi ko pa makuha ang puso mo. Sisiguraduhin kong mapapasa akin ang puso mo at mamamalayan mo na lang na nakasalalay na sa akin ang kaligayahan mo. Mapait siyang ngumiti. Train, ano ba ang makukuha mo kung mapapasayo ako ng buong buo? Hindi pa ba sapat na sayo na ang katawan ko at matatali ako sayo? Anong makukuha ko? Tumingin ito sa mga mata niya na parang binabasa ang emosyong nakatago roon. Ano nga ba sa tingin mo ang makukuha ko? Hindi ko alam. Anya na umiiling-iling pa. Wala namang interesante sa puso ko para pagka-interesan mo. Oh my love, I beg to disagree. Your heart is a very interesting organ in your body and I want it to be mine. And when a Waxbin says you're mine, then you are mine, whether you agree or disagree. Napamulagat siya. Oh God, was she marrying a very possessive Russian man? That's not good. Not good at all. Train's mother invited 3,000 guests for his wedding. Hindi alam ni Train kung paano niya haharapin ang 3,000 guests na iyon sa isang gabi lang. Kahit sa mga charity ball na siya ang host, hindi pa umabot sa ganoong bilang ang guest niya. Isang pagkakamali na ito ang pinahawak niya sa wedding invitation. And of course, his mother being a religious and traditional woman. Itinago nito si Chris sa lugar na hindi raw niya matatagpuan. At sabi pa nito sa kanya na makikita lang niya ang bride niya kapag nasa simbahan na sila. What the hell?
He hadn't seen Chris for 5 days now. Fuck it. Kaya naman masamang-masama ang mood niya habang naglalakad sa loob ng bahay at hinahanap ang ina para kausapin ito. Ang mabagal niyang mga hakbang habang naglalakad ay napatigil nang makarinig siya ng isang malakas na tili. Kilalang kilala niya ang tiling yun. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. "Mother, what happened? Bakit ka sumigaw?" Nag-aalalang tanong niya nang makalabas ng bahay. At kaagad na hinagilap ng mata niya ang ina. Halos liparin niya ang daan palabas ng bahay sa sobrang pag-aalala. Akala niya kung ano na ang nangyari sa kanyang mahal na ina pero tumili lang pala ito dahil sa magagandang bulaklak na in-order nito para sa kasal niya sa Makalawa. "Oh, son," anong ina niya na nakangiti. "Tingnan mo ang mga bulaklak. Aren't they beautiful, Train? Magugustuhan ito ng bride mo." Umasim ang mukha niya nang marinig ang salitang bride. "Mother, leave the flowers alone. At malay ko ba kung magugustuhan niya ng mapapangasawa ko? Hindi ko nga kilala ang babaeng yun eh. Kasi naman hindi mo binigyan ng pagkakataon ang sarili na kilalanin siya. You have eluded your destiny to marry her, Train." Anang ina niya. "Bakit hindi mo kilalaning mabuti si Chris? Mabuti siyang babae, Train. Magiging mabuti rin siyang asawa sa'yo." Umingo siya. "Paano ko naman po siya kikilalanin gayong magpapakasal na kami sa Makalawa?" Humalukip-kip siya. "And I don't want to get to know her. Pakakasalan ko lang siya kasi nakaratay ngayon si Papa sa hospital at ang tanging magagawa ko lang para mapabuti ang kalagayan niya ay ang pakasalan ang babaeng yun." But Train knew deep inside he was marrying Chris for a completely different reason. "Excuse me po," wika ng isang babaeng boses. "Ilalabas ko na po ba ang mga bulaklak at saan ko po ilalagay?" Gulat na napatingin siya sa delivery girl. "You speak Tagalog?" Tumango ito at magiliw ng ngumiti. "Oo, my mother is a Filipina." Imporma nito sa kanila. Bigla na namang tumili ang ina niya. "Oh my God! Ang saya naman ng araw na ito. A Filipina. Matagal-tagal na rin mula nang makauwi ako sa Pilipinas. Since my parents' death, hindi na ako umuwi," she exclaimed. "Amazing." Kapag kuwan ay natigilan ito na parang may pumasok na ideya sa isip nito. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng kislap ng mga mata nito. "Wait here, may kukunin ako." Nagmamadaling umalis ang ina niya at parang alam na niya kung ano ang kukunin nito. Napailing-iling na lang siya. Ibinaling ni Train ang atensyon sa babae at matamang tinitigan ang babae na nasa harapan niya at sinuring mabuti ang mukha nito. Pamilyar ang mukha sa kanya ng babaeng to. Parang nakita na niya ito pero hindi lang niya matukoy kung saan. Kaya naman hindi niya mapigilan ang sarili na magtanong na sinagot naman ng babae. Akmang sasagot sana siya sa isa sa mga tanong nito nang biglang dumating ang ina niya. "I'm back." Napakalapad ng ngiti ng ina niya habang iniaabot sa babae ang imbitasyon para sa kasal nila ni Chris. "Para ito sa'yo, iha." Train groaned in irritation. "Ma'am, you already invited 3,000 guests to my wedding. At ngayon, dadagdag ka pa?" Inirapan siya ng kanyang ina. "Silly boy, normal lang na marami ang bisita kasi nga kilala ang pamilya natin. Marami ang magtatampo sa atin kapag hindi natin sila inimbitahan." Totoo naman ang sinabi nito. Tumingin ulit ito sa babae. "Here, iha, an invitation to Train and Chris' wedding." "Ma'am, we already have 3,000 guests." "It's okay." Anong babae na halatang ayaw namang dumalo sa kasal niya. "I don't want to attend." Pinutol ng ina niya ang iba pa nitong sasabihin. "Then we'll make it 3,001 and oh, shut up, please." Pinandilatan siya nito at nakangiting bumaling ulit sa babae. "You will attend, yeah? Magtatampo ako kapag hindi." Naiinis na tinalikuran niya ang dalawa at pumasok sa loob ng bahay nila. Naiirita pa ring umakyat siya sa 3rd floor kung saan naroon ang mga kaibigan niya na kararating lang kahapon para sa kasal niya. Hindi na nagulat si Lander sa balita. Pero ang iba niyang kaibigan, kung pwede lang itali siya at i-interrogate ay gagawin ng mga ito. "Bud, what's with the irritated face?" Tanong ni Eugens nang makarating siya sa sala kung saan nakaupo ang mga ito at nagpapahinga. "Dumating na ba ang asawa mo?" Mas excited pa yata si Vergara kaysa sa kanya. "Hindi ko siya asawa." Naiinis na sagot niya. "I'm just so annoyed." Pasalampak na naupo siya sa sahig.
My mom was being a pain in my ass. She already invited 3,000 guests and now she's adding one. Can't this get any worse? He sighed in defeat. Tinawanan lang siya ni Yuhens. You could leave, he offered nonchalantly. But then your father will die. Train glared at him. My father will not die. Ang ibinigay niyang rason sa mga ito ay magpapakasal siya kay Chris dahil sa kagustuhan ng ama niya. Itinaas ni Yuhens ang dalawang kamay na parang suko na ito. Okay, mabubuhay siya, pero huwag masyadong umasa. Medyo matanda na rin ang ama mo eh. Mamatay din yun. Hindi natapos ang sasabihin nito dahil tinakpan ni Lander ang bibig nito. Shut up, Yuhens, ani Lander. Umiling-iling si Calix. Damn man, I am blunt but I am not like you. Your mouth doesn't have a filter. Kailangan sa'yo busalan ang bibig. You are so insensitive. Alam mo naman kung gaano nag-aalala si Train sa father niya. Itinulak ni Yuhens ang kamay ni Lander na nakatakip sa bibig nito. Totoo naman ang sinabi ko. Ani Vergara at tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Pagkatapos ay naglakad patungo sa Teresa. Huminga siya ng malalim at sinapo ang ulo na gulong-gulo. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. He didn't know what he was feeling at the moment. Hindi niya alam kung magpapakasal ba siya kay Chris dahil sa kagustuhan ng ama o dahil gusto niyang isakatuparan ang sariling plano niya. May punto si Yuhens. He could live, pero kapalit nun ang buhay ng ama niya. At hindi niya kayang gawin yun. Hindi niya kayang abandonahin ang pamilya niya. Women are the worst problem a man could ever have. Wika ni Lander. Nag-angat siya ng tingin sa kaibigan. Hindi babae ang problema ko. Pagkakaila niya. Os. Ngumisi si Calix. Kahit pa mamatay ang ama mo, hindi talaga babae ang problema mo? Oo nga, Waxbin. Segunda ni Lander. Promise? Mamatay man ang ama mo? Pinukol niya ang dalawa ng masamang tingin. Kayo na lang kaya ang mamatay. Bibigyan ko pa kayo ng kadena para magbigti kayong dalawa. Tumawa si Lander. Mababawasan ang gwapo sa mundo kapag namatay ako. Oo nga, sang-ayon ni Calix. Mababawasan din ang macho. Calix flex his arm muscle. Marami ang babaeng magluluksa kapag namatay ako. Umingo si Lander. Marami ang iiyak. Pero si Ethel Vallega, hindi iiyak para sa'yo. Baka nga ipamisa pa ang kamatayan mo. Dumilim ang mukha ni Calix. Papasaan ba at magkakagusto rin ang babaeng yon sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Train at tumingin sa gawi ni Calix. Who's Ethel Vallega? Your woman? He wish. Nang uuyam na nakangising sabi ni Lander. That woman abhor. No, that's not the right word. Ethel Vallega loathed Calix Vargas to the core. Bakit? Puno ng kuryosidad na tanong niya kay Lander. Ito ang first runner-up sa pagiging chismoso. Si Yuhens ang champion. In love ka na ba, Vargas? Tanong niya kay Calix. Tumalim ang mga mata ni Calix. Never. Wala akong gusto sa babaeng yun. Denial king. Tumawa si Lander. So yung sinabi mo sa akin noon ay puro kasinungalingan? Yung sa penthouse mo. Shut up, Storm, or I'll tell them about Vienna. Biglang natigilan si Lander at tumalim ang mga mata. Napailing-iling na lang siya at tumayo. Mukhang may kanya-kanya silang sikreto na gusto nilang itago at nirerespeto niya iyon. Aalis muna ako, guys. Paalam niya sa dalawa. I-check ko lang yung simbahan kung maayos na. Okay, bad, ani Calix. Ingat, ani naman ni Lander na tango lang ang tugon niya. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Train at nagtungo sa simbahan para ayusin ang dapat na ayusin. Parang kinakapos ng hininga si Chris habang nasa loob ng sasakyang patungo sa simbahan kung saan gaganapin ang kasal nila ni Train. Parang sasabog sa samot-saring emosyon ang puso niya habang mahigpit na hawak ang gilid ng wedding gown niya. Kinakabahan siya. Nanginginig ang kamay niya at nanlalamig. Hindi niya alam ang gagawin kapag nagkita sila ng binata sa altar. Isang linggo niya itong hindi nakita. Hindi rin sila nagpractice na dalawa kung ano ang gagawin sa simbahan. Tanging ang ina nito at ina niya ang nagsasabi sa kanya ng mga dapat na gawin habang kinakasal sila. Napalunok siya at binasa ang nanunuyong labi na nababalot ng kulay rosas na lipstick. Nalasahan pa niya sa dila niya ang flavor nun, cherry. Ayos ka lang, anak? Pukaw na tanong sa kanya ng kanyang ina na hinawakan siya sa braso. Pilit siyang tumango.
Opo, lumunok siya ulit. Ayos lang ho ako. Kinakabahan pa rin niyang tugon. Sigurado ka anak? Tanong naman ng ama niya. Mas humigpit pa ang hawak niya sa kanyang wedding gown. Opo, mabuti naman kasi malapit na tayo. Anong ina niya? Tumingin siya sa labas ng bintana ng limousine at parang tinambol ng malakas at mabilis ang puso niya nang makitang papalapit na sila sa simbahan. Kinapos siya ng hininga nang tumigil ang sasakyan at inalalayan siya palabas ng sasakyan ng kanyang ama. Humugot ng malalim na hininga si Chris nang makarating sila sa labas ng pinto ng simbahan. Nakasara iyon at bubukas lang kapag nag-umpisa na ang kasal. Everything is ready inside, sabi ng matangkad na babaeng lumapit sa kanya at iginiya ang braso niya na umangkla sa magkabilang braso ng mga magulang niya sa kamay kinausap sa cellphone na hawak nito. The bride is here. When the door opens, cue the music, okay? Napatango-tango ang babae at pinatay ang tawag sa kanginitian siya. Good luck, Mrs. Woxbin. Sumikdo ang puso niya. Thank you. Pakiramdam niya ay nanuyo ang lalamunan niya nang bumukas ang pinto ng simbahan at nakarinig siya ng malamyos na musika. This is it, Chris. Anya sa sarili sa kahuminga ng malalim at kahit natatakot at kinakabahan, buong tapang siyang naglakad papasok ng simbahan kasama ang mga magulang niya sa kanyang tabi. Habang naglalakad, hindi maalis ang tingin niya kay Trey na nasa tabi ng altar at hinihintay siya. Hindi siya makahinga ng maayos habang nagkakabuhol-buhol ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso niya. Parang nanghina ang tuhod niya nang ngumiti ito at makita ang paghanga sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. At hindi niya maiwasang mamula ang pisngi nang mabasa niya ang pagnanasa sa kislap ng mga mata nito. Nang makalapit siya kay Train, ibinigay ng ama niya ang kamay niya sa binata. Alagaan mo ang anak ko, Train. I will, sir. Puno ng sinseridad nitong sagot at muntik na siyang maniwala. Kung wala lang silang usapan, baka nga naniwala na siya na aalagaan nga siya nito ng mabuti. But she knew the truth. It's daddy now. Nakangiti sabi ng ama niya kay Train bago ito umalis sa tabi niya kasama ang ina niya. Nagtagpo ang mga mata nila ni Train at nakita niyang walang buhay ang mga mata nito. Wala na doon ang paghanga at pagnanasa na nakita niya kanina o baka naman na malikmata lang siya. Mahigpit na hinawakan ni Train ang kamay niya habang iginiya siya ni Train sa harap ng altar. Kapag kuwan ay kaagad na nag-umpisa ang seremonya. When the priest announced them as husband and wife, dahan-dahan nitong inalis ang belo na nakatakip sa mukha niya at pinakatitigan siya. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Timoy Tipe, Maya Lyubov, Mrs. Chris Woxbin. Bulong nito bago siniil ng mainit na halik ang mga labi niya. Sa reception, walang kibuan si Chris at si Train. Para silang mga estatwa na magkatabi. Nagsasalita lang silang dalawa kapag may kumakausap sa kanila. Hindi pa rin makapaniwala si Chris na kasal na talaga sila ni Train. Isa na siyang Woxbin ngayon. At ngayon, habang nasa eroplano sila patungo sa honeymoon nila, pareho silang walang imik ni Train. They were lost in their own thoughts and she knew that they were thinking the same thing. What now? Tumikhim siya para kunin ang atensyon nito. Saan tayo pupunta? Philippines. Maikling sagot nito. Hinarap niya ang asawa. Holy Mother of Jesus. Parang may kung anong emosyon na lumulukob sa puso niya nang tawagin niyang asawa si Train. Tumikhim siya bago nagsalita. Sa Pilipinas? Pwede bang magtanong kung bakit? Sumagot ito nang hindi tumitingin sa kanya. Because you have a company to manage and I have some matters to take care of. How about the Woxbin Enterprise? It can survive even if I'm not there. Sagot nito sa walang emosyong boses. Okay, huminga siya ng malalim at bumalik sa dating posisyon. To the Philippines then. Nawala na naman sila ng imik ni Train. Napansin niyang napakalalim ng iniisip nito. Para itong nasa ibang dimensyon habang nakaupo sa tabi niya. Napatingin siya sa labas ng bintana ng eroplano. Napakadilim ng kalangitan. She sighed and leaned back on her seat. Napapitlag siya nang maramdamang may humawak sa kamay niya na nasa armrest ng upuan. Hindi siya umangal o nagkomento nang pinagsiklop ni Train ang kamay nila. Her heart was beating so damn fast. It felt like she just ran a marathon. Galit ka ba sa akin, Chris? Kapag kuwan ay biglang tanong ng binata sa kanya. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Balik tanong niya na nakakunot ang noo. Kasi pinilit kitang pakasalan ako.
No, you didn't. Binalingan niya ito at nahuli itong malamlam ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Pumayag naman ako, di ba? At tulad ng sinabi mo, pareho tayong may makukuha sa kasalang ito. Ngayon, hindi na ako magsisinungaling na ikaw ang may-ari sa kalahati ng Romero's Chains of Hospitals. Kasi talagang kahati na kita ngayon sa mga bagay na pag-aari ko. Is that so? Tumango siya. Yes. Ngumiti ito at parang natunaw ang puso niya at kinilig. Kung ganoon, sa'yo na rin ang kalahati sa lahat ng bagay na pag-aari ko. But there's one thing that I own which I want to give you whole. Napakunot ang noon niya. Ano naman yun? Naging misteryoso ang ngiti nito. Sikreto. Malalaman mo rin kung ano yun sa tamang panahon. Hindi na lang siya umimik at hindi nagkomento sa sinabi nito. Matigas din kasi ang ulo ni Train kapag sinabi nitong sikreto. Sikreto talaga yun. Umayo siya ng upo saka humilig sa likod ng upuan. Good night, Habi. Namingi si Chris at parang biglang tumigil ang paghinga niya nang maramdaman niya ang malambot na labi na humalik sa mga labi niya. Good night, Maya Zena. Bulong ni Train malapit sa tenga niya. Bumaling siya sa direksyon nito at nagmulat ng mga mata. Her hazel eyes met his pale charcoal ones. Halos ilang dangkal na lang ang layo ng mga labi nila sa isa't isa. Pinisil niya ang kamay niya na hawak pa rin ang kamay niya. Sabihin mo nga sa akin ang ibig sabihin ng sinabi mo ngayon lang. I don't understand Russian language, Train. Kaya kung gusto mong hindi kita sapakin. Mahina itong tumawa na nagpatigil sa pagsasalita niya. Maya Zena means my wife, anito. Kumunot ang noon niya nang maalala ang mga salitang Russian na sinabi nito sa kanya noon. Paano ang tungkol sa mga Russian words na mga nabanggit mo noon sa akin? Hinaplos ni Train ang pisngi niya. Nang dumako ang daliri nito sa gilid ng labi niya, nagsalita ito. Tita Car Krasivya, Maya Zena. Nagsalubong ang kilay niya. Ano yun? Yung Maya Zena lang ang naintindihan niya na ang ibig sabihin ay my wife. Ang sabi, napakalapit ng mukha nito sa mukha niya. You are beautiful, my wife. Tumalon ang puso niya sa sinabi nito. Halos marinig na niya ang malakas na pagtibok niyon at hindi na siya magtataka kung naririnig iyon ni Train. Am I beautiful? Tumango ito. Oo, hindi mo ba alam? Tita Car Krasivya in anything you wear. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Sinabi mo na sa akin iyan sa labas ng penthouse mo. Naalala mo? Noong unang beses na may nangyari sa atin. Namula ang pisngi niya sa huling sinabi. Maganda ako kahit na anong suotin ko? Yun ang ibig sabihin nun, di ba? Tama ba ako, Train? Tumaas ang sulok ng labi nito. Very beautiful, Maya Zena. Timaya, Chris. Timaya. What is Timaya? Sa tingin ko marami na akong naituro sa yung Russian word. Sa akin na muna yun. Anito habang nakangisi. Inirapan niya ang asawa. Sige, isaksak mo sa baga mo ang Timaya na yun. Biglang sumeryoso si Train at matiim na tumingin sa mga mata niya. Hindi ko lang siya isasaksak sa baga ko. Pati pa sa puso ko. Ibabaon ko. Humalukip-kip siya at ipinikit muli ang mga mata. Ewan ko sa'yo, hindi tayo bati. Mahina itong tumawa saka inhilig ang ulo sa balikat niya. Sana maging masaya ang pagsasama natin. Sana nga. Dasal niya kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso niya. Ito lang ang tatandaan mo, Train, kapag may ginawa kang hindi ko nagustuhan. Pamilyar ka naman yata sa kasabihang, Hell hath no fury against a woman's sword. Hindi ako mambababae, promise. Mabilis nitong sabi. Hindi naman kita pinipigilang mambabae. Sana nga hindi ito mambabae. Ang sa akin lang, kung may napupusuan ka ng babae, magsabi ka lang at pakakawalan kita. Kaya please lang, huwag mo akong lokohin kasi maiintindihan ko naman kapag nagsabi ka. Ilang minuto itong natahimik kapag Juan ay nagsalita rin. Okay, sasabihan kita kapag may nagpatibok na sa puso ko. May kumudlit na sakit sa puso niya sa sinabi nito. Bakit ba siya nasasaktan sa isiping may mamahalin itong babae at hindi siya iyon? Okay, anya at pinilit ang sarili na makatulog. Nang makalapag ang private plane na pag-aari ni Train, sabay silang naglakad patungo sa exit ng airport. Pagkatapos ay sumakay sila sa kadalak nito na naroon na sa parking lot at hinihintay sila. Tank tubugi. Habang nagmamaneho si Train patungo sa kung saan siya nito balak dalhin. Nakatingin lang siya sa dinaraanan nila.
Sa penthouse ko tayo tutuloy. Wika ni Train na bumasag sa katahimikan na nakapalibot sa kanila. Ngayong asawa na kita. Lahat ng gamit mo na nasa bahay niyo ay ipapakuha ko. At dahil pareho naman ang oras ng pasok natin sa trabaho, hindi mo na gagamitin ang sasakyan mo. Isa lang ang kotse na gagamitin natin. Ihahatid at susunduin kita araw-araw. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Ano? Nanlalaki ang matang binalingan niya ang asawa. Bakit mo naman ako ihahatid at susunduin? For your information, Train, kaya ko ang sarili ko. Hindi ako imbalido. Hindi iyan ang punto ko, Maya Zena. Puno ng paglalambing ang boses nito nang banggitin ang salitang Maya Zena na ang ibig sabihin ay my wife. Remember our deal? You will not associate with any male species other than me. Baka nakakalimutan mo na. Pinapaalala ko lang. Napamaang siya sa asawa. Ano? Train, may I remind you na may mga lalaki akong empleyado. Hindi porket mag-asawa na tayo ay hindi ko na sila papansinin. Ano naman ang gamit ng sekretarya mo? Train, my secretary is part of male species. Fired him then. Mabilis nitong sagot na parang walang maapektuhan sa sinabi nito. Maghanap ka ng babaeng sekretarya. My secretary is gay, Train. Lalaki pa rin siya. Nagingit-ngit ang kalooban na pinukol niya ito ng masamang tingin. Anong hangin ba ang pumasok dyan sa ulo mo at ganito ka? Okay naman tayo kanina ah. I'm a very possessive man, Chris. Hanggat asawa kita. Ayokong may lumalapit na lalaki sa'yo. Madilim ang mukha na sabi nito. Bakla man yun o hindi, wala akong pakialam. We have a deal, damn it. Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Natigilan ito at biglang lumambot ang mukha. I'm sorry, sometimes I can't control my emotions. Huwag mo akong idamay sa kaabnormalan mo, sabi niya sa matigas na boses. Oo nga at may usapan tayo na walang ibang lalaki. Pero Train naman, empleyado ko yun. Be rational. Humigpit ang hawak nito sa manibela ng kadalak. He was gritting his teeth as he spoke. I am a rational man, Chris. Pero pagdating sa'yo, nagiging irrational ako. Nawawala sa tamang huwisyo ang utak ko. Kaya kung may sisisihin ka dahil ganito ako, sisihin mo ang sarili mo kasi nababaliw ako kapag malapit ka. Umawang ang labi niya at hindi makapaniwalang nakatingin sa asawa niya. Ano ang ibig nitong sabihin? Na nawawala ito sa tamang pag-iisip kapag malapit siya? Her heart was thumping hard. Nagpapasalamat siya nang tumigil ang sasakyan nito sa isang mataas na gusali kung saan nasa pinakatuktok ang penthouse ni Train. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan dahil pakiramdam niya ay kinakapos siya ng hininga sa mga sinabi ni Train. Walang imik si Train na lumabas ng sasakyan at habang naglalakad patungo sa elevator. Pero bago sila makarating, hinawakan siya nito sa braso at hinila siya nito patungo sa information desk. Hello Mr. Waxbin, good evening. Anang magandang babae na receptionist. Halata sa kislap ng mga mata nito na may gusto ito kay Train. It's nice to see you here again. Good evening. Ani Train na hawak pa rin ang siko niya. Inayos ng babae ang pagkakasilip ng cleavage nito sa v-neck nitong uniform. What can I do for you, Mr. Waxbin? Nang aakit ang boses nito at naiinis siya. Pinakawala ni Train ang siko niya at inakbayan siya. This is my wife, Chris Romero Waxbin. Sa penthouse ko na siya titira simula ngayon. By the way, tell your manager that I want to request another key card for my wife. Thank you. Hindi na hinintay ni Train na makasagot ang receptionist na nakatingin sa kanya na puno ng selos ang mga mata. Iginiya siya ni Train patungo sa elevator. When the elevator closed, Train hugged her from behind and then kissed her nape. Train, bahagya siyang napadaing. Pinaharap siya ni Train at isinandal sa pintuan ng elevator. Pagkatapos ay siniil ng mainit na halik ang mga labi niya. Napaungol siya nang pumasok ang dila nito sa bibig niya. He explored her mouth like it was his. He kissed her like he was thirsty. And her mouth was water. Nang pakawalan nito ang mga labi niya, matiim siya nitong tinitigan. Puno ng pagnanasa ang mga mata nito. I want you, Maya Zena. Inilapit nito ang labi sa tenga niya at hinalikan ang likod niyon. Mas dumadagdag sa init na nararamdaman niya ang nakakakiliti nitong hininga na tumatama sa tenga at tiig niya. Napalunok siya. Train, please Chris, I want you. Bago pa siya makasagot, tumigil ang elevator at bumukas ang pinto.
Buti na lang nakakapit siya sa braso ni Train kaya hindi siya natumba dahil sa biglang pagbukas ng elevator. Hinawakan siya ni Train sa kamay at hinila siya nito papasok sa penthouse. In a blink of an eye, Chris was pinned on the wall. Akmang hahalikan siya ni Train nang mag-ingay ang cellphone niya. Naunahan siya ni Train na kunin ang cellphone niya sa kanyang purse. Tumalim ang mga mata nito at nagdilim ang ekspresyon ng mukha nang makita kung sino ang tumatawag. Sino ba ang lalaking ito? Nakatiimbagang na tanong nito at iniharap sa kanya ang screen ng cellphone niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang tumatawag. It was Lath. Answer me, Chris. Who is Mr. Flirt? Is he your lover or something? Train's voice was filled with jealousy. It couldn't be. He couldn't be jealous. Is he? Kaibigan ko lang siya. Kinakabahan na sagot niya. Sobrang dilim ng mukha nito at halatang galit. Gumalaw ang panga nito, tanda na galit ang lalaki. May usapan tayo, Chris. We have a fucking deal. Mangungumusta lang naman siya. Sinubukan niyang agawin ang cellphone niya na hawak nito, pero mabilis nitong itinaas ang kamay nito. Anong pangalan niya? Tanong nito na may bahid pa rin ng galit ang boses. Ano ang pangalan ng kaibigan mo? Matapang niyang sinalubong ang mga mata ng asawa. Walang rason para matakot siya rito. Wala naman siyang ginagawang masama. There was no point hiding it. She would just be delaying the inevitable. His name is Lath Coleman, anya, and he is my best friend, thanks to you. Halos lumuwa ang mga mata nito. Ano? Dahil sa iyo naging kaibigan ko siya. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Lath is always there for me every time you hide from me. Sa 8 taon, si Lath ang palaging nakikinig sa problema ko at sa mga hinaing ko sa buhay. Kaya please, ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Kailangan ko siyang makausap. Parang nanhihinang bumaba ang nakataas nitong kamay sa ere kung saan hawak niyon ang cellphone niya. Ganoon na kayo katagal na magkaibigan? Tumango siya. Oo, inilahad niya ang palad. Give me my phone. Baka nag-aalala na yon sa akin. Nang hindi nito inilagay ang cellphone niya sa nakabukas niyang palad, siya na ang kusang kumuha niyon. Nagpapasalamat siya at hinayaan siya nitong kunin ang cellphone niya na hawak nito. Salamat, wika niya kay Train at lumayo rito para kausapin si Lath. Train was frozen in place as he kept on replaying in his head what Chris had said about Lath being her friend for 8 fucking years. Hindi niya akalain na magkaibigan ang dalawa. Hindi nabanggit ni Lath noong huli silang nag-usap. Kaya naman pala nang imbitahan niya ito sa kasal nila ni Chris ay hindi ito dumalo sa kadahilanang may importante itong gagawin. Was Lath in love with his wife? Naalala pa niya ang text nito na nabasa niya. Napabuntong hininga siya saka hinanap ang asawa niya. Nakita niya ang asawa na nasa kusina at nakikipag-usap pa rin kay Lath. He couldn't help but eavesdrop on his wife conversation. Hindi ko alam, Lath. Naguguluhan pa rin ako eh. Wika ni Chris sa kausap na nasa kabilang linya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Kapag kuwan ay ngumiti si Chris. Thanks, Lath. I'll call you if I can. Baka magalit na naman si Train. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Ayokong nagagalit siya. Hindi maganda sa pakiramdam ko kapag galit siya. Parang may mali. Parang may kulang. Napakurap-kurap siya. They felt the same way. Kapag pakiramdam niya ay galit sa kanya si Chris, hindi maganda ang nagiging pakiramdam niya. Anang boses ni Chris. Kausap pa rin nito si Lath. I'll do that, she giggled, which made him frown. Ano kaya ang sinabi ni Lath para tumawa ng ganoon ang asawa niya? Thanks, Lath. I don't appreciate your advice, but I'll do it. Malay mo naman. Tumawa ulit ito. Okay, thanks again. Bye. Nang tapusin nito ang tawag, mabilis siyang bumalik sa sala at umaktong parang hindi narinig ang pakikipag-usap nito kay Lath. Natagpuan ni Chris na nakaupo si Train sa mahabang sofa. Nakasandal ang likod nito sa likod at nakapikit ang mga mata. Umupo siya sa tabi nito. Train, tawag niya sa pangalan nito nang hindi magmulat ang mga mata nito. Bahagyang bumuka ang mga mata nito. Humilig siya sa balikat nito. Pwede bang bukas na lang ang honeymoon natin? Alam niyang isa ang honeymoon sa mga karapatan ni Train bilang asawa niya, pero ayaw niyang mangyari iyon ngayong gabi. Maliban sa kinakabahan siya, pagod din siya. Pagod ako dagdag niya. Inakbayan siya ni Train saka pinahilig sa dibdib nito. Sige,
Bukas na ako maniningil. Ipinikit niya ang mga mata. Pagkalipas ng mahabang katahimikan, binasag niya iyon. Train. Yes. Marunong ka bang kumanta? Naghikab siya. Pangit ang boses ko. Wala ako sa tono. Umayos siya ng pagkakahilig sa dibdib nito. Kahit na, pwede bang kantahan mo ako? Hindi na niya kayang labanan ang kagustuhan ng talukap ng kanyang mga mata na pumikit. It's been a long time since someone sang me to sleep. Nakakamiss din yun. Sige na nga. Parang napipilitan niyang sabi saka mahina ang boses na kumanta. Sapat na para marinig niya. If I give you my heart, please don't tear it apart. 'Cause this heart is for you. And if I say how I feel, and you know that it's real, all I am is for you. But if I give you my heart, please be good to me. Napatigil ito sa pagkanta nang imulat niya ang inaantok na mga mata sa kahinaplos ang pisngi at labi nito. I won't tear it apart, Train. I won't, bulong ni Chris at sa katuluyan nang pumikit ang mga mata niya. Pero bago siya tuluyang lamunin ng antok, narinig niyang nagsalita si Train. If I give you my heart, Chris, please don't tear it apart because this heart is for you.